Pagkakalikot sa cellphone, pinareset, so ibinabalik natin yan sa ating original na estado. Sa mga panahon po ito, ako po'y naniniwala na ang bansang Pilipinas ay kailangan ng reset. Na-observe niyo po ba yun? Sa panahon ngayon ako, tumanda na po ako ng ganito, ngayon ko lang na-observahan na maraming taong galit na galit. Kung gusto niyo mag-away kayong mag-asawa, umangkit ka lang, politics. O even mga kaibigan, sa ito sa even church ay naapektuhan ng politics. Maraming galit. Pag ganitong kulay ka, may judgment agad, di ba? Kaya, parang, nung na-imagine ko, dati hindi naman ganito yung butuhan, hindi naman ganito yung sobrang panatiko ng mga tao. Pero ngayon, talagang kakaiba yung takbo, yung mentality ng mga Pilipino when it comes sa pagpili ng tamang leader ng ating bansa. Hindi na talaga tinitingin sa qualification, kundi tinitingin na talaga kung kahit alam mong mali, basta doon ka, walang po pwedeng pumuknat sa'yo o tumalis nyo sa iyong kalalagayan. Kaya minsan pa nga, yung mali ay nagiging normal. Nag-normalize yung mali. Yung mali ay nagiging tama at yung tama ay nagiging mali. Na-observe niyo po ba yan? Diba? Pag ikaw gumawa ng tama at yung iba ay gumagawa ng mali, ang tingin sa'yo, ikaw ang mali at yung majority ay tama. So, ibig sabihin yung mali, merong mali kaisipan sa atin sa mga oras na ito, even church. Ang simbahan po ngayon ay hindi na nagiging aware sa kanyang purpose. Nakalungkot po, ito pong realidad ng Kristiyano ngayon, even our churches. Maraming churches ngayon na hindi na talagang hindi na alam, nagigilihan na siya kung ano yung purpose niya. Siya ba ay sa politics na lang o sa soul winning? Hindi ng Christian, dahil Kristiyano na, dahil yung takbo ng isip, yung sistema ng mundo ito ay naapektuhan siya, kahit Kristiyano na, nagkukos sa kanya ito ng estado ng kaguluhan at hindi na nakapag-perform o hindi na lumalakad doon sa original na intensyon ng Diyos sa atin bilang church at bilang Christian. That's why we need to reset. Naniniwala po ba ngayon? Ako po, 100% nung last prayer convergence natin sa Alabang, isa sa mga revelation ng Lord sa akin doon ganda. Kasi ang topic na diniscuss natin doon sa convergence about healing. Pero, inilagpas ng Diyos yung topic ng healing, na ang healing hindi lang physical na katawan ng tumutukoy, even our country needs healing, our church needs healing. Ibig sabihin, kailangan ng simbahan ng mga anak ng Diyos ay lumalapit sa Diyos at nagpapareset sa ating Panginoon. Actually, word na reset, hindi naman yan Christian term. Pero ang mahalaga po, na bumabalik tayo sa ating Diyos at hinihingi ang mapag at biyaya ng Diyos para bumalik tayo doon sa original na estado ng ating Panginoon. We are in the state of confusion and imbalance. And hopefully, this church ay huwag kainin ng sistema ng mundo ito. Ano po ba? Panipiliin natin yung intensyon ng Diyos. Hindi natin pag-uusapan ng politics sa umagang ito. Pamapit natin at pagbalik natin sa Diyos. Bumalik tayo sa original na naisin ng Diyos sa atin. Kasi ito po yung nangyari kay David sa Psalms 139. Kung may bago po kayo, so meron po ko yan, 139 verse 23 to 24. 139, 23
23 to 24. Ito po sinabi ng salita ng Diyos. O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at tayo siguro yung lugo ang nangyayari sa ating Panginoon. Pagkin ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nangyayari nga po ang mga salita niyo usap sa amin. Kaya nga po ang mga salita niyo ito namin sa aming puso at magkaroon kami ng posisyon na lumakat sa naging senior sa amin. Kung that's today, speak to us all sa mga kanong. Kapag ang dalangin sa aming pangalanan ng mga kasi Jesus, ang ating kong binasa isang bahagi ng pananalita o awit ni David patungkol sa estado ng kanyang buhay. Actually, pumapanong niya nasa estado siya ng kalituhan. Nasa estado siya ng pagbumihanan. Nalilito siya, nahihirapan siya sa kanyang buhay sa mga panahon na yan. That's why sinabi niya sa Panginoon, Lord, ako'y siya sa akin mo. Alamin ang aking isip. Namin ang kanyang pagnanais na bumalik sa ating Panginoon. Namin ang kanyang pagnanais na makilala muli ang Panginoon. Makilala niya muli ang katangian ng ating Panginoon. So, sabi nga, nasa estado siya ng kalituhan. At alam ni David, kapag nasa estado siya ng kabulihanan, nasa estado siya ng panik, nasa estado siya ng kalituhan ng pag-iisip, alam niya na makakagawa siya ng hindi tama. Madalas naman, kapag ang isip natin ay wala sa kalituhan o sa kaayusan, madalas nakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. Minsan ito sa ating kalooban, pag tayo ang isip natin, kung sitwasyon natin hindi nasa kaayusan, kadalasan ginagawa tayo ng mga bagay na parang masakit sa ating mga puso. Diba mo? Ito sa mga gulo, pag napalo yung anak, masakit sa puso yun, di ba? Hindi naman nila natin tuloy. Pero ang sinasabi natin kapag nasa estado tayo ng pagbumihanan, madalas ay nakagawa tayo ng hindi tama, nakakapag-isip ng mali, at pwede mapuno ng gala sa ating mga puso. Ito si David, hindi na kanyang nararamdaman. Kaya sila hindi komportable sa ganung damdamin. Ayaw na yan. Ayaw na, alam na. Bilang tao si David, alam na, dahil yung isip niya nasa bumihanan, alam na, may tendency siyang magalit. May tendency siyang gumawa ng masama. May tendency siyang magsalita ng hindi maganda. Kasi sinabi niya sa Panginoon, sinasabing mo ako, Panginoon. Kung may mali kayo sa aking puso, tanggalin mo. At isa sa mga ginawa ni David dyan, parang umayos yung kanyang kaisipan. Ito po, binilikan niya ang mga katangian ng ating Panginoon. Yung binasa po natin ng bandang huli na po yan, pero kung babasahin niyo yung verse 1 yan hanggang 24, it talks about attributes of God. It talks about mga katangian ng Diyos. Doon niya ibinalik yung kanyang sarili sa mga katangian ng Diyos. Actually, si David ay magaling naman leader. Pwede naman niya sabihin sa sarili niya na, ay, magaling akong leader. Pwede niya naman balikan yung mga katubumpayan niya bilang isang hari. Pwede niya balikan yung kanyang katanungan sa mga desisyon ginawa niya before. Pero dito makikita na dahil alam na ni David na may tendency gawa ng hindi tama, ang ginawa ni David, imbis na bumalik siya sa personal niyang agenda, personal niyang experiences, ang ginawa ni David na bumalik siya at inalala niya ang katangian ng ating Panginoon o Christ attribute. Alam niyo po ba na mayroong tatlong attributes ang ating Panginoon? Pag sinabing attributes, sa klase pa po yan, communicable at incommunicable. Now, we're going to talk about incommunicable. Ito po yung katangian ng Diyos at tanging Diyos lamang ang meron. Dito na ibinalik yung kanyang sarili. Kasi alam nga, dahil yung Diyos lang po pwedeng mag-ayos sa kanya. Kaya pa kaya that's why on verse 1 up to 6, makikita natin yung kanyang pagbalik sa katangian ng ating Panginoon. We believe God's attribute will bring us back to His intention for us. Ang mga attributes sa pag-alala sa mga katangian ng Diyos ay magbabalik sa atin sa original
gumagawa ng building. At kapag napansin ng engineer o napansin ng mga mason na may tumatubingi para wala sa size, ang gagawin nila ay babalik sila sa blueprint. Diba? Hindi sila bumabasa sa kanilang mata. Hindi kami ni Orat, alam gumagawa ng celebration doon sa dating bumabasa naman sa mata namin. Pag ang tingin namin ay pabili, ay pabili yan. Kaya napagalitan kami ni Lolo Banani, tanda-tanda ko, sinigawa kami ni Lolo Banani, ano ba ginagawa niyo? Wala sa hulog kasi tingin namin tama eh. Pero ang mga matinong gumagawa ng bahay, kapag alam mo ng mali, bumabalik sila sa blueprint. Dito, ang ginawa ni David, bumalik siya sa katangian, inilalan na yung attributes ng aking Panginoon. Kasi yun lang ang pwedeng magbalik sa kanyang original na naisin ng Diyos sa kanya. God's attributes will bring us back to His intention. Una pong binilikan ni David na attributes o katangian ng ating Panginoon ay yung salitang omniscience. So, pag dito may mga tayong hinanap yung Tagalog nila, di ka kayo masusunod ko rin. Wedding pa. Ang omniscience po sa Tagalog po ay nakakaalam ng lahat. Walang limit sa kanya, alam ang lahat ng ating takbo ng ating kaisipan. Pag sinabing omniscience, God's complete knowledge of past, present, and future. Sabi ni David, verse 1, tingnan niyo po yun. Sabi ni David, verse 1, ako yung sinisiyasan, bakit mo ang aking buhay? Ang lahat kong hinihing Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyong hinihingi, kahit ikay malayo, bakit mo ang aking isip? Binalikan na yung kapangyarihan ng Panginoon na ang Diyos ay omniscience God. Ibig sabihin, alam na yung lahat ng ating kalalagayan. Ibig sabihin ito kay David, alam ng Diyos sa kanyang kalalagayan. Alam ng Diyos na may gera siyang hinaharap. Alam ng Diyos yung takbo ng kanyang isipan. Tapos sabi na dito, kung babasahin niya, papatayin ko na ba tumamaaway ko? So sa akin lang, papatayin ko lahat sila eh. Sabi na dito, kung babasahin niya verse 39. Kaya sabi niya, binalikan niya, alam ng Diyos yung takbo ng aking kaisipan because He is omniscience God. Alam niya lahat yung aking hihing, alam na yung aking hiniisip, alam na yung aking kalalagayan. At alam niya naiintindihan siya ng Diyos kasi alam niya yung takbo ng aking isip. No, ano po yung implikasyon nito? Dahil alam ng Diyos, yung ating iniisip, alam niya yung bumubulo sa ating isip. Nagigets ko po ba? Because our God is omniscience God. Ngayon po, alam ng Diyos kung nasaan ang isip sa umaga nito. Kaya ito ba? Alam ng Diyos ang iniisip mo ay Chowky? Alam ng Diyos yung problema mo ngayon? Because He is all-knowing God. Tapos bakit pinapalikan ito? Alam niya. Actually, may nabanggit pa sa mga person, hindi mo banggit na inyong bibig. Alam niya ng Diyos ang mga pananangin. Why? Because He is omniscience God. All-knowing God. Wala tayong pwedeng itago. Wala tayong pwedeng nilihis sa Diyos. Alam na yung sakit mo, yung pain na meron ka. Alam ng Diyos yung sakit mo sa umagang ito. Alam ng Diyos pinagdana mo kung saan hindi alam niya. Alam niya ng Diyos because He is omniscience God. Alam na yung takbo ng isip mo. Alam niya nagpapagulo at nagpapabigat sa iyong kaisipan. Kasi kapit alam, nasa mo siya sa ating mo ko Panginoon. Kasi alam mo yung aking kalalagayan. Alam mo yung aking sitwasyon. Alam na kung sino yung mag-away ni David. Hindi linig ito sa ating Panginoon. Ano sabi nga niya, ikay laging kapiling ko, katabi ko, oras. Ikay laging ang likas mong kalakasan ang aking ay nag-iingat. Dahil alam ni David na alam ng Diyos ang alam
ng Diyos. Because His God is omniscient God. So, ang dating nito sa atin, ano ang dating nito sa atin? Ito po. Kung alam natin na may ganitong katangian ng Diyos, paano tayo tumutugon sa Kanya? Actually, some of these ay tinuro ko po sa prayer natin. That's Thursday. It requires, kung alam mo ang Diyos ay omniscient ka, alam mo yung takbo yung isip mo, it requires our transparency o yung pagiging tapat. Ito po, kung alam ng Diyos yung takbo yung isip mo, alam din ng Diyos kung kasalanan mo nagawa mo. Kasi alam niya eh, walang maililinig sa Diyos. Walang maililinig sa Diyos. Now, ang response niyan ay transparency. O sa Tagalog po ay pagiging tapat. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon ay maging tapat tayo sa Diyos. Ang isang example ko nga ito, yung sa patagal ay nagkasala, kunain yung pinagbawalan ng putas. So, ang ginawa nila, nagtago sa likod ng puno o damuhan. At hinahanap sila ng Panginoon. Hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Bada nasaan kayo. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Alam ng Diyos kung nasaan sila sa mga panahon na yun. Ang hinahanap lang ng Diyos sa kanila ay sila ay maging tapat. Maging transparent. Pero ito yung hinihingi sa atin ng Diyos. Kapag mo alam ng Diyos, yung takbo ng atin. Nakuha mo sa Netflix yung mini red ribbon. Nakuha sa Netflix last year, yung pag may red ribbon, tumatapat din sa karelasyon nata ng lalaki. Nakikita mo sa certain na tao yung ribbon na yan. Pero sa ito siguro naman, walang sinasabi lang dito, ang nais ng Diyos sa atin, yung maging tapat. Kasi alam lang naman ng Diyos kung ating nagawang pagkakamali. And I do believe, the moment na tayo naging tapat sa Diyos, laging nanghanda yung grace ng ating Panginoon. And si Abraham po, nung lumabas na, yung sa kanilang pinagtataguan, naging bliss sa kanilang kahugaan, sa kanilang natatanggap sa kanilang sarili, ang ginawa ng Diyos, sila ay pinagtahi ng damit ng ating ito po yung nagagawa ng isang taong tapat sa Diyos. Ang hinahanap sa amin ng Diyos because He is omniscient God. Alam ng Diyos yung ating sitwasyon, hinahanap niya tayo ang maging tapat sa Kanya. Ano ibig sabihin ito? Maging honest tayo kung ikaw'y nasasaktan, kung ikaw'y nahihirapan, kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, kung ikaw ay nasa sitwasyon hindi ka ganda, maging tapat na tayo sa Diyos. And believe me, hindi ka huhusahan ng Diyos. Kasi alam niya yan. Hinayang niya ng Diyos. Alam niya ng Diyos ang solusyon sa problema niya. Because He is a knowing God. So, ibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Kasi alam niya na kailangan natin ay kaligtasan sa mga panahon. 2,000 years ago, 2080, nung wala na si Kristo, pero yung biyaya ng Diyos, ay still nararamdaman natin. Kasi He is all-knowing God. Alam niya na maraming tao pa ang mahalaga rin po yung salitang pagsuko. Hindi natin maranasan yung pagkilos ng aming Panginoon sa atin hanggat hindi natin isinusuko yung mga bagay na nagpapagulo sa ating Kristo. Kaya sabi ni David sa Kanya, sabi ni David sa Panginoon, sinasabi mo ako, Panginoon, kung may mali sa isip ko, tanggalin mo. Gusto kong lumakad sa iyong daanan. Gusto kong sabi niya, ang pili na walang hanggang samahan mo at
sabi niya dyan, kung gusto ko nga lang, patayin ko na yung mga kaaway ko eh. Pero sabi niya, kung may mali man akong motibo, nagpasako pa rin siya sa ating pagkataon na tanggalin mo yung mga bagay na hindi kanais-nais sa akin. Kaya itong kantang ito, diba? Siya sa ating buhay, susunod, kami nagbabahay sa Panginoon, sa nabawan. Kasi nga, natin naman nagugustuhan na samahan siya ng Panginoon. Alam niya, kasama niya ang Diyos, na alam ng Diyos ang kanyang kalagayan. Pangalawang attributes sa kanyang inalala bukod sa omniscience o yung alam lahat, omnipresence. Omnipresence po is God's presence everywhere at all times. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon kahit nasaan ay nandoon siya. Ano ba? Isa ito katangian ng Panginoon na malinaw ito sa isipan ng ating Panginoon. Sabi ni David, nasa ilaliman man ako, nasa ibabaw man ako, sa mga mapunta, Panginoon, ikaw ay tiyak na nandoon. Inalala niya ang Panginoon na ang Diyos ay laging present. Ano mong sitwasyon ang kanyang buhay. Inalala niya ang Panginoon na kahit saan siya pumunta, nasa gitna man siya ng laban, nasa gitna man siya ng gera, mabigat man ang kanyang problema na kakaharap, isa lang ang nasa isip niya, nandoon ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Kasi nga, God is only present God. Nandoon ang Diyos kahit saan kalagayan. Ang implikasyon nito sa atin, we can receive miracles kahit wala kayo sa loob ng simbahan. Ano ba? Ano ba? Pwede kayo tumanggap ng iba na kagalingan, proteksyon, kahit po nasa anumang dako kayo ng mundo ito. Why? Because your God is omnipresent God. Kasama mo ang Diyos. Kasi samsin niya yung mata, kasama mo ang Diyos, di ka, humaan man sa apoy, hindi ako masusunod. Humaan man ako sa dagat, hindi ako malulunod. Kasi sabi ng lumawi, because my God is omnipresent God. Kasama mo ang Diyos. Alam ni David na sa pagdaan niya, sa problema ng kanyang buhay, sa kalaban ng kanyang buhay, alam niya, nandoon na ang Diyos. Ibig sabihin, wala ka pag sa gera, nandoon ang Diyos. Hinihintay ka lang ng Diyos. Nandoon na siya. Kasi He is omnipresent. Ibig sabihin, nandoon siya sa hospital, nandoon siya sa school, nasa trabaho mo, nasa loob ng tahanan. Hindi namin pwede ikahulang ng Diyos sa loob ng simbahan ito. You can experience His miracles, His presence, kahit po saan tayo nakahulan. Kaya sabi niya, kahit nasa makulong, nandun ka. Sa kailaliman, sa kabundukan, sa kalangitan, ikaw ay nandun. Kung nalaliman natin yung implikasyon ito po. Kung alam natin ang Diyos ang kasama mo, imagine niyo po ito, kasama mo ang Diyos. Paano ka kikilos? Paano ka kikilos sa tutugon sa sitwasyon na mahirap kung alam mo kasama mo ang Diyos? Ang implikasyon po ito, mas magiging maingat ka o mas magiging maingat tayo sa ating kikilos at igagawin kasi alam natin kasama natin ang Diyos. Halimbawa, kung alam mo may asawa ka, kahit hindi ka kasama yung asawa mo, kikilos ka bilang may asawa. Kahit wala yung asawa mo, tama mo ba ako, mga may asawa? Kasi alam mo sa isip mo, may asawa ka. Dito, kung alam mo, kasama mo ang Diyos, mas magiging maingat ka sa mga kinikilos. Eh, kasama mo ang Diyos. Sa good reminder, sa bawat isa sa atin, na magiging mas maingat sa ating ginagawa. Huwag mong akalain na hindi ka nakikita ng Diyos. This attribute is omnipresence.
Katangian ito ng Diyos, alam ng Diyos, kung mo malaya kahit mag-isa ka, hindi walang nakakakita sa'yo. Church, naloko. Mahal na ito pinag-uusapan natin itong karakteristik po ito ng Panginoon na wala na tumatak sa ating kaisipan. Magbibigay ito sa atin ng gabay para mas maingat tayo sa ating ikikilos. Kasi nga, una, alam ng Diyos. Pangalawa, hindi lang alam ng Diyos, kasama ka pa na. Hindi ka ngayon pipilo sa mga bagay na alam mong nakaka-open sa kasama mo. Diba? Pagkasama mo nga, importanteng tao sa buhay, hindi ka kikilos mo ng alaman yung parang sa kanya. Ingat kang kikilos kasi nga alam mo may kasama ka importanteng tao. So dito, hindi tao po yung pinag-uusapan ng kasama natin ang Diyos. Kasi tabi, kaya siya nagpasikasa sa Panginoon. Kasi alam niya, kasama niya ang Diyos. Ang sinasabi niya sa Panginoon, Lord, dahil tao po ako, may tendency akong magaling, may tendency akong gumawa ng hindi maganda. Remind me na kasama kita. Paalalahanan mo ako, Panginoon, that you are omnipresent God, na kahit saan ako pumunta, remind me, Lord, kasama kita so that makontrol ko yung aking sarili. Tumatagos ito dapat sa atin sa umagang nito. Bilang mga anak ng Diyos, dapat remind ourselves na kahit wala kayo sa loob ng church na to, di mo man kami kasama niyo ang Diyos. Kaya may nagtatag sa inyo, mayroong umaakit at tukso sa inyo, hindi pinatawag kayo ng tawag ng laman, remind yourself, kasama kayo ang Diyos. Yun yung sinasabi ni David sa Psalm, umatag mo siya sa apo. Isang damak ng tukso. Hindi ka makakakit ng tukso ng kapatid. Because kasama mo ang Diyos. He is omnipresent. Kahit nasaan na pumunta, kasama mo ang Diyos. Kahit nasa yung iba kasing Kristyano, dahil siguro ito sa lugar na ito, puro nagmumura yung mga tao. Remember, hindi please yung question doon, hindi ang question ay ikaw. Diba? How you're going to preserve yourself yung sa lugar na nalalaman yung classic example ni Rick Warren. Yung isang alat daw, kung buhay na, may nakatira siya sa tubig alat. Di ba yung isang alat? Yung lapu-lapu o yung uso ngayon na isda yung ini-steam, umeda, ang tawag basta lapu-lapu, ini-steam yan. Pero kung buhay ng lapu-lapu siya ay nakababad sa tubig alat. Kaya kapag niluturo siya, kailangan mo pa rin lagyan ng asin kasi siya ay hindi rin maalat. So nagagawa ng isda na kahit nakababad siya sa tubig alat, hindi siya nagiging maalat. Kung ang Kristiyano kahit nakababad siya sa lugar na puro makasalanan, tapos nagagawa rin ng isang Kristiyano na mag-preserve na ang kanyang sarili. Na kahit ang politiko natin puro buhay na narinig natin, hindi ka nakikisali sa galit ng politika ng mga tao ka nagkagawa mo i-preserve ang iyong sarili. Hindi ka na-apektuhan. Why? Because your God is omnipresent. Kasama mo ng Diyos. Ako minsan, nung natitempo ko mag-call, maraming pagkakataon na gusto ko magsulat sa status ng FB ko kasi nga talaga namang nakakailit ng ulo yung anak. Gusto ko na. Pero pag naalala ko ang Diyos, ay kasama ko ang Diyos, binubura ko eh. Binubura ko dahil kahit natingin ko sa aking tama ako, pero alam ko may mga apekto ng tao. Hindi ko pwede i-eat yung sarili ko. At masakit para sa akin ako may ma-open dahil sa aking personal na punto. At church, please, huwag namin ang dagdagan pa yung galit ng mga tao. Kung meron kayong preference na kulay,
personally mo na lang. Ito parang harmonious relationship natin. Diba po? I mean, naiintindihan ko naman talaga yung kahit natin. Pero, remember, our God is omnipresent God. He is knowing God, and He is omnipresent God. Hindi tayo kailangan marating kasi papasok tayo sa pangatlong ating rules na inilalang kagabi. Omniscience, omnipresence, at yung pangatlo po is omnipotent. He is omnipotent o napakamakapangyarihan Diyos. Pinalala niya ang Panginoon, sabi niya, Lord, wala pa lang sinapupunan, bawat biglan ng aking kalamnan, ikaw na yung aking kasama. Ikaw ang nagpuan sa aking buong, ikaw ang lumika sa akin. So, kinikilala ni David ang kapangyarihan ng aking Panginoon. May sapat na kapangyarihan ng Panginoon na ito ay tulungan at bigyan ng kalakasan sa pagdaan sa mga sitwasyon. Ito yung sinasabi natin, hindi mo kailangan mag-umalsa. I-pause ang kanyang galit. Because remember, your God is omnipotent God. Ibig sabihin, ang Diyos ay may kapangyarihan, may sapat sa kapangyarihan para kumilos. Ito mo, church, ito yung kaiban natin. Hindi tayo kumikilos sa sarili nating lakas. Kumikilos tayo sa sarili sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya daan natin sa panalangin, inapit natin sa Diyos. Kasi ang ating kaligtasan, ang pagbabago ng bansang ito ay wala sa tao. Nasubukan nyo na yan. Ang pagbabago ng bansang ito ay tanging sa Diyos lamang. Why? Because your God is omnipotent God. Ang pag-asa ng bansang ito ay nasa Diyos. Wala sa tao. Nasa church, mahalaga ito ang ating nalalaman. Ask the Lord kung anong nito sa iyo ng Panginoon. At hayaan mo tulungan ka ng Panginoon. Hayaan mo bumili sa Diyos sa sitwasyon ng nalalaman. At sabi, ito yung kanyang ginawa. Mabigat man yung kanyang pangalagayan. Mabigat man yung kanyang sitwasyon. Dahil alam niya, His God is omnipotent God. Alam niya na mapapagtagumpay niya ang kanyang hindi tatagal po ako ng konti. And ang pumipinasyon ito, kung alam natin na our God is omnipotent God, unlimited power na meron ng ating Diyos, napakahalaga na tayo namumuhay ng naaayon sa kanyang purpose. Kung ano bang purpose sa iyo ng Diyos? Our God is omnipotent God, na tumawag sa iyo na anong purpose sa iyo ng Diyos. Yung anak ng Diyos na habang nilalakaran natin itong kalooban at nais ng Diyos sa atin. Pangalawa, implikasyon ng omnipotent God, we must acknowledge God's sovereignty. Pag sinabi natin sovereignty, may sapat na kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang tuntunin at kumilos ng naayon sa kanyang kagustuhan, hindi kagustuhan natin. We must acknowledge and subject ourselves sa sovereignty ng Panginoon na alam natin na ang Diyos ay kikilos because my God is omnipotent God. Hindi mo binigyan yung problema. Kung may problema kami ng asawa, hindi namin binigyan yung may sakit ng aming asawa. Misa kasi parang, hindi gagawin niya. Pero personal lang yun. Pero mahalaga dito is alam mo ang Diyos ay kikilos at gagawa. Alam mo meron siyang kaparaanan, hindi mo kaparaanan. Kasi yung isip ng Diyos kaysa sa atin, higit sa kaya natin isipin. Kasi kapag maniwala dito sa Kanya, nagtitiwala sa sovereignty ng Panginoon, na kaya may kapangyarihan si David bilang hanay at may experience sa pagpapanalo ng mga gera, he subjected himself sa sovereignty ng Panginoon. Why? Because His God is omnipotent God. Mahalaga po na gano'n ang ating damdamin sa mga ganito. May parto po tayo. Kasi nasa pangalawang page pa lang ito. At bilang pagkatapos po, remembering God's attribute will help us sa intensyon ng ating Panginoon. Naalala ko po, nung ito po yung nasikra, ito ba yung siya, Pastor? Itong
yung TCL na TV, nasira po ito. Siyempre, ginagawa na, bigla na nasira. Ang suggestion namin, pasok mo lang ipagawa sa nagpapasok kasi gagasos natin. Yung mga napagawa sa tabi-tabi. Ganun din yun. Parang tayo, gumagawa natin na ito sa mga personal natin na kinukulit namin sa pagkakitan na lang. Eh si Pastor, masyadong, old type. Gusto na mismo doon sa PCL na warranty na puntahan. Ang problema, sa Pasig Post na pupuntahan. So kami, hindi na lang okay na yan. Pero may pinangyayata ni Pastor na nalawang pinalawag doon sa isang lugar. Baka ito lang nasira. So umiwag na hindi sigurado yung sa mga tabi-tabi na pagawaan. May ito lang siguro yung sira. Baka ito lang yung hindi sigurado. Pero kung moment na dinala ni Pastor sa PCL, sa mismo warranty center ng PCL, alam nila kung ano yung sira, alam nila kung ano yung papalitan, alam nila kung ano yung gagawin. Now, as a church, bilang mga anak ng Diyos, kapag nasa estado tayo ng problema, nasa estado tayo ng kalintuhan, nasa estado tayo ng kabigatan, huwag tayo lumapit kung kami-kami na lang. Ang sasabihin lang sa akin, baka ito problema mo. Hindi ito yung problema mo. Hindi, baka ito lang. Hindi naman sigurado kasi nga, hindi alam kung naman nilalapitan mo kung ano ba talaga ang problema mo. Today, nalapit po tayo sa ating Creator. Hindi ko pa alam ang problema mo. Dahil limitado, at hindi ako omniscience na tao. Walang ibang higit nakakaalam ng takbo ng ating kaisipan kundi ang Diyos. Walang ibang pwedeng magpagaling sa atin ng kumpletong kagalingan kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Walang pwedeng mag-provide sa atin ng breakthrough sa ating pananalapit. Walang iba kundi ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Walang pwedeng mag-ayos ng ating pamilya kundi ang Diyos ng pag-ibig. So wala tayong ibang lalapitan sa umagang ito kundi ang ating Diyos. Kasi alam na yan, wala pa kayo sa lugar na ito. Alam na ng Diyos. Hindi mo nilalapit mo sa umagang ito. Bukod sa alam na ng Diyos, ang nilalapit mo, nandito na siya. Dahil kasama mo ang Diyos. At kasama mo, dahil kasama mo ang Diyos, hindi mo bilang sa ating kayang isip-isipin. Kasi ang Diyos natin ay Diyos na napapagpunan. Ano po? Kaya po lahat ito sa mga ito, kaya nalapit sa ating Panginoon. Kaya po sasamba